isasama ko kayong lahat sa impyerno. Itigil mo yan! May babae bang dumaan dito? Wala ho. Nasa si Cathy. Ano kaya, maglaro kaya tayo? Taguan. Kailangan mo lang naman hanapin si Cathy. Basta ito ang rules. Hanapin mo si Cathy Kailangan mong bilisan. dahil hindi ko mapapangako sa'yo kung ano mangyayari sa kanya. Cathy! 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 Hello, Edward? Edward, naisahan nila ako! Pumunta ko dun sa lugar na pinag-usapan pero wala dun si Cassie. Nakuha nila yung pera, pare! Nahanap ko si Cathy. Wala na siya. Nasaan ka? Pupuntahan ka namin. Dadalhin ko yung mga pulis. Edward, tulungan mo ako! Dahil na yan sa ambulansya. Anak, konting tiis lang ha. Dadaling ka namin ng ospital. Konting tiis na lang. Nay, ligtas na tayo. Naawa sa atin ng Diyos. Ryan, maraming salamat. Maraming salamat sa iyo. Walang alaman ho. Utang ko po sa inyong boy ko, alam mo. Salamat. Kailangan na po natin siya madala sa ospital. Edward. Wala na si Cathy, pare.
Okay, Edward, teka. Ayaman yung mga polis. May SOP rin yung sinusundan eh. Edward, I'm sorry. Wala tayong nagawa para iligtas si Kathy. Edward, ginawa ko lahat para makatulong sa kaso. Pero niloko nila ako eh. Pinatay nila si Kathy. Hindi ako makakapayag na dito lang magtatapos ang laban na to. Paghihiganti ko si Kathy, walang makakapagpigil sa akin. Kahit pa kamatayan. Doon siya namatay, yung si Gardo Mendoza. Sino pang ibang kasabat sa pagkidnap? Yung kanang kamay po ni Gardo, si Rex. Tapos, meron din pong ibang mga tauhan pero hindi po namin kilala. Basta pasulput-sulput lang po sila sa rest house. Parang awa niyo na po. Gusto na po naming manahimik. Wala naman po kaming kinalaman ng anak ko sa kaso na to eh. Mrs., damay na rin ako kay Rito. Kasama ko yung nagtago dito kay Ryan. Sir, ako na po nagsasabi sa inyo. Wala po silang kasalanan dun. Katulad ko po, mga biktima lang din po sila dun. Maawa naman po kayo sa amin. Hindi ko pa nga po alam kung kumusta na po yung anak ko eh. Sige naiintindihan ho namin. Ang hinihingi ho namin, ang kooperasyon nyo para mahuli agad kung sino man ang mastermind dito. Sige paano? Mauwi na kami. Opo, salamat po. Dok, kumusta po yung anak ko? Okay naman po ang anak ninyo. Okay, mag-alala, Mrs. Tapis lang po ang tama ng bala. Lilinisin po namin ang sugat niya. Marami pong salamat, Doktor. Kayo na pong bahala sa anak ko. Sige po. Sige. Salamat po. Salamat po. Huwag na kayo mag-alala, Aling Amor. Sigurado naman po magiging okay din si Marisa. Hello, Mami? Ano? Wala na si Ate Kathy? Ma, please don't say that. Hindi totoo yan. Denise! 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 Sigurado akong hindi titigil si Manny hanggang di niya ako nakukuha. Oh, paano? Saan na tayo tutuloy niyan? Basta hindi tayo pwede umuwi eh. Denise! Denise, mag-usap tayo! Denise! Denise! Kung sana nandito pa yung kuya nyo, hindi nun tayo hahayaang malagay sa peligro. Hanggang ngayon naman po sigurado ako binabantayan tayo ni Kuya eh. Tatakasan, Denise! Denise! Oo naman, ate. Di ba, siyempre mahal tayo ni Kuya nun. Hindi tayo papabayaan nun. Oo naman. Ako din, mahal na mahal ko kayo ni Chang. Kahit anong mangyari, hindi kita papabayaan, ha? Gagawa ko ng kahit anong paraan para mabuhay lang tayo na maayos. Ligaya, kailangan ko tulong mo. Hawak na ng medico legal
ang sunog na bangkay para may sagawa ng autopsy. Ngayon, inihingi ko ang statement ninyo para sa investigasyon ng kasong ito. Walang iya ka, Edward! Pinatay mo ang anak ko! Sandali! Pinatay mo ang anak ko! Ma'am, hinahon ko kayo, ma'am. Please. Isa ka pa! Ay! Diyos ko! Ikaw! Pinabayaan mong nakaw kami ng 100 milyon. Sa ginawa mo na yan, parang ikaw na lang kumuha ng pera. Pero hindi importante yun eh. Ang importante sa amin ang buhay ng anak ko. Na pinabayaan mo! Kaya kahit ibigay mo man yung buhay mo yan, hindi namin matatanggap yung bilang kapalit sa buhay ng anak ko! Sandali! Wala kayong karapatan na sisihin ng apo ko. Bakit? Nung bang nasa panahon na namimili ko si Cathy, anong binigay nyo? Pera? Pera lang! Pero ang apo ko, anong binigay ng apo ko? Ang buhay niya! Para lamang mailigtas si Cathy. Naiintindihan niyo ba yun? Alam niyo ba yun? Wala akong pakailam. Siya pumutek sa anak ko! Umasa ako na may babalik niya sa akin ang anak ko! Pero wala! Hindi totoo yan! Ma'am, hindi totoo yan! Ma'am, sir, ginawa ko namin ang lahat. Ginawa namin ang lahat. Shut up! Huwag ka na makialam dito! Puro excuses na lang narinig ko sa inyo! Patay na ang anak ko! Hindi totoo yan! Hindi patay si Cathy! Hindi si Cathy ang bangkay na yan! Naniniwala akong buhay si Cathy! Buhay ang asawa ko! Ligaya? Sino yan? Ligaya, si Denise. Denise? Friendship! muna. Pare, hindi ko kaya magpahinga mo. Kailangan ko na hanapin si Cathy. Para kaibigan mo ako. Kaya sasabihin ko na sa'yo. Alam ko maraming kumukulo sa utak mo ngayon at alam kong mahirap tanggapin ang nangyari kayo. Pare, sinasabi ko sa'yo, di ba? Buhay si Cathy. Edward, ako na nakikiusap sa'yo. Umuwi na tayo. Please lang, asikasuhin mo naman ang sarili mo. Ha? Lola, huwag po kayong mag-alala. Ayoko pong nakikitang nahihirapan kayo. Matatapos din ang lahat ng ito. Yun naman ang dalangin ko, hindi ba? Yun ang dalangin ko, hindi natutulog ang Diyos. Maawa siya sa atin. Halika na, uwi na tayo. Gaya, may papakiusap sana kami. Ano yun?
Wala na kasi kami iba mapuntahan eh. Pwede bang tumuloy muna dito? Ano ka ba? Bakla ka? Buti nga dito ka pumunta sa akin. Lagi nga kitang hinihintay magawi sa bar, no? Tara, upo. Salamat ah. Sige, upo, tita. Upo kayo. Alam mo naman kasi, di ba, mula nung namatay si Kuya, ang dami-dami na nangyari. Ay nako, Denise. Ang sabihin mo, talagang nagkagulo-gulo mula nang buntutan mo yung Edward na yan dahil siya ang punot dulo ng mga gulong ito. Edward? Daho naman itong Edward na ite. Siya ba pinalit mo kay Manny? Hindi, ano ka ba? Kaibigan ko lang po, tsaka nakilala ko siya nung hinanap ko si Kuya. Pero hindi naman siya nakatulong sa kaso ng kuya mo, hindi ba? Gaya nga ng sinabi ko, lalo pang nakagulo. Tulad ngayon, pati ikaw hinahanap ka na ni Manny dahil sa Edward na yan. Ate, di ba sabi ko sa'yo, dati pa na ako na mga pagkaibigan sa Edward na yun? Ano ba naman kayo? Baka isipin ito kung sama-sama. May pinagsamahan din kami noon, tsaka mabait yun. Pakiramdam ko ngayon siya lang nakakaalam kung ano yung pinagdadaanan ko eh. Tulad ko, lagi siya nalalagay sa alanganin. Sana nga okay lang sila ng asawa niya eh. Nang minsan ay naranasan kong mag-isa, pilit ko na nilimot ang tulad niya na dati ay mahal na mahal. Edward, tulungan mo ako! Nakita ka at nasabi kong ang hinahanap at dinarasa. Kathy, hindi ako titigil at hindi kita naililigtas. Pangako yan. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Darating ako. Ililigtas kita. Na sa'kin ay nagmamahal ng buong tapat, nangakong akin lamang pag-ibig na... Patuloy po ang masusing investigasyon ng aming team dun sa lugar na sumabog. Naghahanap po kami ng kahit na anong bagay o ebidensya para sa ikululutas ng kaso ito. Meron ba kayo nakita? Anything that could lead us to the kidnapper? What about the autopsy? Sigurado ba kayo na yung bangkay na meron kayo dyan, bangkay ng anak ko? Kaya nga po namin kayo pinatawag dito. May nakita po kami isang bagay doon sa bahay na sumabog. Malaking tulong po sa pagkakilala ng bangkay kung ma-identify niyo ito. Tingnan mo ito. And please identify kung ito nga ang wedding ring ng asawa mo. Nay. Anak. Ligtas ka na. Ligtas na tayo. Teka, nagugutom ka ba? Hindi po. Nay, pilay na po ba ako? Hindi, anak. Nadaplisan ka kasi ng bala, di ba? Kaya may sugat ka. Pero sabi ng doktor, mabilis naman daw yan gagaling. Si Ryan po. Anak, meron kasing masamang nangyari eh. Gusto lang namin maiuwi ang bangkay ng anak namin. Hindi ko maintindihan anong klaseng papeles na bang kailangan para maayos na itong gusot na to. Binaboy nila ang katawan ng anak ko. Kahit sa huling sandali man lang, we want to give our daughter the respect that she deserves.
Mabigyan man lamang namin siya ng maayos na burol at libing. Hindi ako mapayag na basta na lang ilibing ang bangkay. Walang kasiguruhan na si Kathy ngayon. Sumabog ang katawan ni Kathy sa harap mo mismo. Nag-match na yung mga dental records na dinala namin sa bangkay niya. You have the wedding ring. At nakita mo yung crime scene. Ano pa bang kailangan mo? What proof? Gusto ko sana mag-request ng isang DNA testing. Edward, that's enough. You are making our lives miserable. Pasensya na po kayo. Pero hindi ako basta-basta susuko at hindi po ako matatahimik. Maaaring tama kayo, maaaring si Kathy ngayon, pero paano kung hindi? Paano kung buhay pa si Kathy? Paano kung hanggang ngayon nasa panganib pa rin ang buhay niya? Gusto ko lang ho sana na pumayag kayo na magkaroon tayo ng DNA testing. Para malaman natin ang totoo. Yung konkretong totoo na may panghahawakan tayo. Paano kung buhay si Kathy? Okay, Edward. Walang masama ka. Pumayag kami sa gusto mong magpa-DNA test. On one condition. Kailangan pumayag ka na ipalibing namin ang bangkay. Dahil kung si Kathy yon, hindi ako makakapayag na nakatiwangwang lang ang kanyang katawan sa morgue habang nag-aantay ng DNA results. Edward. Pare. Mabuti pumayag na si Sir Ramon dun sa DNA testing, ano? Pare, alam mo, wala naman sila magagawa eh. Asawa nga ako ni Kathy, pero buhay ng anak nila nakataya dito. Malakas talaga kutubo na buhay pa si Kathy, no? Sa ngayon, pare, yun ang kutob ko. Buhay si Kathy. Yun ang gusto kong paniwalaan. Parang hindi ko lang talaga maisip anong klaseng hype yung gagawa nito sa kanya, eh. Parang ang laki ng atraso mo dun sa kung sino man may pakanaan na eh. Pare, matagal na tayo magkaibigan. At hindi ako nagmamalinis. Alam mo na hindi ako marunong maagrabyado ng tao. At isa pa, kung sa akin siya galit, sana hindi na niya dinamay si Kathy. Sana ako na lang. Kung sino man siya, walang kapatawaran ang ginawa niya kay Kathy. Pinahihirapan ka dito, eh. Malinaw na gusto kanyang parusahan. Pero para hindi ko na alam, saan ba tayo magsisimula para malaman natin kung sino to? Alam mo, pare, si Kathy lang makapagsabi kung sino talaga ang hayop na yun. Pare, huwag mo sana masamahin. Pero paano kung si Kathy? Pare, alam mo, kung ano man magiging resulta ng DNA test na yun, tatanggapin ko. Rerespetuhin ko. Ako na bahala. Ako na mag-aasikaso para mapabilis yung paglabas ng resulta. Salamat, pare. Pakisabi dyan sa apo ninyo, ngayong wala na si Kathy, magbalot-balot na kayo ng mga gamit ninyo nang makaalis na kayo dito sa pamamahay namin. Hindi na kami kailangan ni Taboy ni Lola kung saan kami naalis dito. Mabuting asawa si Kuya Edward. Mahal na mahal niya ang ate ko. Kaya lang ano? Ayaw nila kay Kuya Edward kasi mahirap lang siya. Ano pa bang ginagawa mo dito? Di ba sinabi ko, tigil-tigilan mo ako? Alam ko nang wala sa'yo yung pera eh. Madalang kukunin ko. Pwede ba? Ba, Denise? Ano ba? Magluksa ka lang ngayon, Edward. Dahil sa susunod, titiyakin kung ikaw naman ang pagluluksaan. Walang problema, Edward. Sir, mukhang trouble to. Secure the perimeter!